sama-sama tayong magiging saksi! Hinimok ng isang senador si Bamban Mayor Alice Guo na ilabas na ang kanyang mga nalalaman sa mga nasa likod ng mga iligal na pogo. Ayon naman sa isang kongresista, ang mga isisiwalat ni Guo, wala dapat na anumang kapalit. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Torture, human trafficking at iba pa. Sa gitna ng iba't ibang krimen na iniuugnay sa mga pogo, nagpulong sina Chinese Ambassador Wang Xilian at Executive Secretary at Presidential Anti-Organized Crime Commission Chairman Lucas Bersamin. Pinag-usapan ang pagtutulungan sa laban kontra transnational crime. At ayon sa PAOK, nagpasalamat ang China sa mga hakbang ng Pilipinas kontra illegal offshore gambling at pagsagip sa mga Chinese national na biktima. Kabilang sa mga nasampahan ng patong-patong na reklamo ang 2 Chinese national at 7 John Doe na sangkot sa niraid na pogo sa Porac, Pampanga. At may reklamong human trafficking na rin laban sa mga sangkot umano sa pogo sa Bamban, Tarlac. Kabilang si suspended Mayor Alice Guo. Sa gitna ng investigasyon matapos lumabas sa pagsusuri ng National Bureau of Investigation sa fingerprints ng alkalde at ng Chinese national na si Guo Huaping na iisang tao lang sila, sinabi ng acting mayor ng Bamban, Tarlac na iginagalang nila ang ginagawang investigasyon ng Senado. So ngayon po, nandyan na po sa Senate hearing lahat po ng department ng ating national. Diba, ay in-investiga na po ang mayor, ha? So kung ano po resulta na nakita nila, so doon po kami. Basta po tamang proseso. Pinayuhan naman ni Senador Sherwin Gatchalian si Guo na makipagtulungan sa mga otoridad at isiwalat ang mga nasa likod ng mga iligal na aktibidad ng mga pogo sa bansa. Para aniya mabawasan ang pananagutan, maring ilantad ni Guo lahat ng nalalaman sa operasyon ng pogo sa Banban at Porac na konektado umano. Hinimok din ni House Committee on Dangerous Drugs Chair Ace Barbers si Guo na magsalita pero wala raw dapat kapalit ang pagsasabi niya ng totoo. Kung talagang siya ay isang Pilipinong nagmamahal sa kanyang bansa at dapat tumulong siya sa ating gobyerno, hindi pwedeng walang accountability kasi it's just like condoning the crime. Sabihin ko, ilalaglag ko yung kasama ko pero huwag niyo na ako i-blog. Nakipagpulong naman sa NBI ang COMELEC para kumalap ng ebidensya. Makikipag-ugnayan din ang COMELEC Legal Department sa Office of the Solicitor General kaugnay sa planong co-warrant of petition o pagpapawalang bisa sa kanyang panalo bilang mayor. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Bago sa saksi, nagsorry ang lalaki nag-viral matapos mambasa at mang-asar pa sa isang rider sa Wata Wata Festival sa San Juan. Saksi, si Nico Wahe. Ilang araw ng laman ng social media ang lalaking ito dahil sa ginawa niyang pambabasa sa isang rider gamit ng isang water gun na tila nang aasar pa sa gitna ng Wata Wata Festival sa San Juan. Pinahanap pa nga siya ni Mayor Francis Zamora sa kapitan ng kanilang barangay. Kaninang hapon, mismong si Mayor Zamora ang nagharap sa kanya sa media, humingi ng paumanhin sa naging asal niya. Hindi lang sa rider kundi pati sa tila kawalan niya ng pagsisisi. Lahat po humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo, lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Marami raw siyang natatanggap ng death threats. Nai-stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay kung may galit po sila sa akin. Ako na lang po ang ano yun nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Tigilan na rin daw sana ang mga fake booking o yung mga nagpapadeliver sa address niya ng iba't ibang item. Rider at seller daw kasi ang naapektuhan. Iginit din ni Mayor Zamora na kung pagbabasayan ng video ay walang nilabag na ordinansa pero hindi raw ibig sabihin ay ligtas na siya sa anumang reklamo. Kung sakaling yung rider na binasa niya, nasira ang cellphone o di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint.
Muli ring nanawagan si Zamora sa lahat ng naapektuhan ng basaan na dumulog sa City Hall para makapagsampa ng reklamo. Aamyendahan rin daw ng lokal na pamahalaan ang ordinansa kaugnay sa Wata Wata Festival. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Bago sa saksi, umabot na sa mahigit 4,000 ang mga balikbayan box na hindi pa nakiklaim mula noong huling bahagi ng 2023 ayon sa Bureau of Customs. Pinag-aaralan na ng Customs at iba pang ahensya ang mga pwedeng gawin para maiwasan ang pag-aabandona sa mga balikbayan box. Saksi, si Darlene Kai. Ang pagpapadala ng balikbayan box, paraan ng OFWs para pasayahin ang pamilya sa Pilipinas. Si Jennifer na OFW sa Kuwait, dugot pawis daw ang binubuno para mapuno ang bawat box. Kaya excited siyang ipadala ang 3 balikbayan boxes noong nakaraang taon. Kasi malayo kami dito, malayo kami sa pamilya namin. Kaya yan lang naman yung gusto lang namin na dinibigay namin yung ano gusto namin, nakikita namin dito, nabibili namin, ipapadala namin doon sa Pinas. Yun nga lang, mag-iisang taon na, hindi pa dumarating ang mga box na pinadala niya. Kwento ni Jennifer, may lumapit daw sa kanya para mag-alok ng murang pagpapadala. Pero matapos daw niyang ibigay ang mga kahon, wala na raw siyang balita sa mga ito. Hirap talaga, ma'am. Totoo lang, mahihirapan kami hanggang ngayon. 10 months, mag-11 months na nga. Hindi na pa Mag-July na o mag-11 months na, July. 11 months na ngayon. Grabe talaga, hindi namin mana. Tapos yung nasa loob, mga ano pa, nasisira na yun. Mga chocolate, mga pagkain, nasisira na doon sa loob. Tapos, may mga excited kaya kami sa tutulang. May papadala kami sa pamilya namin. Nasa Bureau of Customs na ang mga detalye ng padala ni Jennifer. Pero hindi nag-iisa si Jennifer. Daan-daang OFWs na raw ang nakararanas na hindi nakakarating ang mga pinadala sa kani-kanilang mga pamilya. Dito sa warehouse ng Portnet Logistics CFS sa Old Panadero Street sa Santa Ana, Maynila, pansamantalang iniimbak ang unclaimed balikbayan boxes. Sa anunsyo kamakailan ng Bureau of Customs, pwede nang i-claim ang mahigit 770 unclaimed balikbayan boxes dito. Lahat galing sa Kuwait. Marami na rin nakuha na matapos i-trace at i-contact ng BOC. Ngayon, 290 boxes na lang ang natitira. Pero may mahigit 4,000 unclaimed balikbayan boxes pa raw na dumating noong huling bahagi ng 2023 ang ipoproseso pa para mahanap ang mga may-ari. Bakit nga ba ito nangyayari? Sabi ng BOC, hindi maayos ang usapan ng consolidator o kumpanyang tumatanggap ng boxes abroad at deconsolidator na tatanggap naman dito sa Pilipinas. Ang nangyayari, yung nakakontrata dito, either they don't know that they were contracted, o parang wala naman silang formal na usapan doon nung sinasabing kausap din sa ibang bansa, o hindi sila nababayaran. So nangyayari ngayon, yung mga balikbayan boxes na to na-abandon at yun, hindi na-deliver sa mga OFW. 2015 pa raw ito nangyayari, pero dumami raw ang insidente noong nakaraang taon. At least doon sa nare-report sa aming mga insidente, ang nakikita naming butas yung contractual relation nung kumpanya kung saan to pinapadala doon sa bansa kung nasaan nagtatrabaho yung ating mga OFW. Maaari raw masampahan ng reklamong estafa at paglabag sa Tariff and Customs Code ang mga nagpapabaya o nag-aabandona sa balikbayan boxes. Pinag-aaralan na rin daw ng BOC, DMW at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga hakbang na pwedeng gawin para maiwasan ang pag-aabandona sa mga balikbayan box. Maglalabas nga kami ng bagong regulation dito, no? We're treating this already, this kind of business dahil nga ang gumagamit naman ito mga OFWs natin. 10 a.m. hanggang 3 p.m. Monday to Friday, pwedeng i-claim yung balikbayan boxes dito sa warehouse sa Santa Ana sa Maynila. Sabi ng Bureau of Customs, wala pa silang sineset na deadline kung hanggang kailan pwedeng i-claim yung mga balikbayan boxes. Paglilinaw ng BOC, hindi totoo na ibebenta o isusubasta nila ang balikbayan boxes na hindi nakukuha. Kapag tumanggi na raw ang may-ari na kunin, doon lang nila idodonate sa ibang ahensya ng gobyerno para posibleng mapakinabangan ng mga nangangailangan. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. 50,000 beses nang nag-issue ng challenge ang Pilipinas sa mga barkong dumaraan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ayon sa AFP. Na-monitor din daw ng AFP ang iniulat ng Chinese state media na dumaan ang isang Chinese aircraft carrier sa layong 200 nautical miles mula sa Luzon.
Saksi, si Chino Gaston. Ilang beses nang namataan sa West Philippine Sea ang China Coast Guard 3302. Kasama ito sa mga barko ng China na nang-water cannon sa humanitarian and support mission sa Panatag Shoal noong Disyembre. Ang barkong ito namataan 40 nautical miles west of Palawan ayon kay maritime security expert Ray Powell. Pasok yan sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa AFP, umabot na sa 50,000 challenges ang inisyu ng Pilipinas sa mga barkong dumadaan sa ating EEZ. Ngayong taon pa lang yan. Marami po kasi yung mga international maritime highway na tinatawag natin na talagang daanan po ng mga barko, not just mga maritime and commercial ships but even warships. Na-monitor din daw ng AFP ang pagdaan ng aircraft carrier ng China na ayon sa Chinese state media na Global Times ay napadaan 200 nautical miles mula sa Luzon. Gayunman, ayon sa AFP, bumaba ang bilang ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea mula June 25 hanggang July 1 kumpara noong nakalipas na linggo. We don't want to speculate on the reduction. Suffice it to say, we have monitored a reduction on a week-to-week basis of our monitoring. For whatever reason, this will be subject to further assessments. We will not be deterred. Secondly, we will continue resupplying and rotating our troops. Thirdly, this is the mandate of the armed forces, guided by higher pronouncements from the government and the Department of National Defense. Western Command is doing the appropriate planning. Itinanggi rin ng AFP ang sinasabi sa isang ulat ng Global Times na nagdadala ng construction materials ng PCG sa Escoda Shoal. Sabi ng Chinese state media, indikasyon daw ito na balak magtayo roon ng maritime base ang Pilipinas para suportahan ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Knowing the background of Global Times, be careful. So just seeking your reaction. It's their narrative. The Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, BFAR, and all other government instrumentalities have to ensure that our territory is intact, our sovereignty and sovereign rights are protected. This will mean increased presence, this will mean increased maritime and air patrols, this will mean stationing ships longer than necessary. Pinawi rin ng AFP ang mga pangambang baka magkaroon ng gyera kapag pinilit ng Pilipinas ang mga resupply mission sa Ayungin. Ipagpapatuloy ng AFP ang resupply sa Ayungin sa kabila ng nangyari kung saan naputulan ng hinlalaki ang isang sundalo. Hindi po magkakagera. Hindi po magkakagera. Dahil ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Nang sa gayon ay maiwasan po natin yung gera. Ayaw po natin magkagera. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Philippine National Police sinigundahan ang pahayag ng Dueñas Police na walang tanim droga sa ikinasang bypass operation sa Dueñas, Iloilo. Pero ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, iimbestigahan pa rin nila ang insidente at agad na aaksyonan kung may nakitang pagkakamali. Nauna nang sinabi ni Police Captain Jesus Batilante na lihitimo ang operasyon at putol ang nag-viral na bahagi ng video. Aksidente lamang daw na nahulog ng pulis ang item na nakuha sa suspect. 3 Chinese national arestado sa bypass operation sa Angeles City. Aabot sa 500 gramo ng shabu na may halagang 3.4 million pesos ang nakuha sa mga suspect. Bukod sa illegal na droga, nakuha rin sa kanila ang iba't ibang uri ng mobile phones, 2 susi ng kotse at ang marked money na ginamit ng poster buyer. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Proposed national budget para sa 2025 na isusumite sa Kongreso, aprobado na ni Pangulong Marcos. Ayon sa Department of Budget and Management, 6.352 trillion pesos ang proposed budget. Makatatanggap ng pinakamalaking alokasyon ng edukasyon, public works, health, interior and local government at national defense. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Nagkasundo ang China at Pilipinas na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Kabilang po yan sa pinag-usapan sa Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng dalawang bansa. Kapayapaan din ang panawagan ni Pope Francis ayon sa pinakamataas na diplomatic official ng Vatican na narito ngayon sa Pilipinas. Saksi, si JP Soriano. Tomo!
hanggang sa issue ng tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Stop! This is our territory! Nananatiling para sa kapayapaan pa ang Vatican, pero may binigyang diin ito sa unang pagkakataon ng pagkasalita sa issue sa pamamagitan ng pinakamataas itong diplomatic official na si Archbishop Paul R. Gallagher na nasa Pilipinas ngayon. Bagamat nais-anya ni Pope Francis na maayos sa mapayapang pag-uusap ang anumang gulo, may dapat anyang sundin ang mga bansa. We would encourage parties in conflict to abide by international law and to pursue those that as a way of resolving difficulties and problems with the best interests of all involved. Hindi direktang tinukoy pero bahagi na ng international law ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa pang-aangkin ng China sa halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Ang pulong ng kinatawan ng Santo Papa at ni Pangulong Bongbong Marcos at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nataon sa ika-9 na Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng Pilipinas at China, kung saan direktang tinalakay ang mga insidente sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, binigyang diin ng Pilipinas sa Chinese Vice Foreign Minister ng China na hindi titigil ang Pilipinas sa pagprotekta sa interes at soberanya nito sa West Philippine Sea. Kasunod ng mga insidente sa West Philippine Sea kamakailan, kinilala ng magkabilang panig na kailangang ibalik ang tiwala at kondisyong makatutulong para sa produktibong dialogo. Kasama sa mga pinag-usapan ang Ayungin Shoal. Nangako ang dalawang bansa na pahuhupain ang tensyon at ipagpapatuloy ang pag-uusap. Pinag-usapan din ang posibleng forum sa Marine Scientific and Technological Cooperation at pagdaraos ng ika-10 BCM sa China. We noted our shared perspective that amidst the various international challenges and conflicts, the international community must be united in preserving a world where differences are resolved peacefully and on the basis of international law. Dahil halos 80% ng Pilipino ay Katoliko, tinanong ang Arsobispo kung nagpaabot ba ito ng mensahe sa Pilipinas kaugnay ng divorce bill na pumasa na sa House of Representatives. Sa ngayon, Vatican at Pilipinas na lang ang walang diborsyo sa buong mundo. Bagamat di anya nagbabago ang posisyon ng Vatican. There have been no communications between Rome and the local Catholic Church, certainly no diplomatic overtures to the department or to the government. Pero may mensahe ang Vatican sa mga Pilipinong Katoliko, kabilang ang mga politiko. We would obviously encourage Filipino Catholics, particularly their political leaders, to listen to their pastors and to try and offer whatever is the best approach to this. At dahil ipauubayan na raw na Santo Papa ang pahayag kaugnay sa absolute divorce bill sa Pilipinas, sabi ni Archbishop Gallagher na katakda niyang pulungin ng mga obispo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa isang plenary meeting sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Posible maulit bukas yung mga pag-ulang naranasan kanina sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas ng hapon sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Gayun din sa Western at Central Visayas, pati ang halos buong Mindanao. May matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Maaaring magpatuloy ang pag-ulan sa ilang lugar hanggang gabi, kaya doble ingat po mga kapuso. Gaya po kanina, may tsansa ulit ng thunderstorms sa Metro Manila. Ang ilang nasimula ni outgoing Secretary Sara Duterte, ipagpapatuloy raw ng bagong talagang kalihim ng DepEd na si Senator Sonny Angara. Ang mga dapat niyang pagtuunan ng pansin, pinusuhan ni Marie Zumali sa Barangay Saksi Online.
Mula sa Senado patungo sa kagawaran ng edukasyon, si Senador Juan Edgardo Sonny Angara ang napiling papalit sa nagbitiw na DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga utos ni Pangulong Bongbong Marcos, pataasin ang international standing ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA, pati ang pagpapabuti sa pagtuturo ng kasaysayan sa mga estudyante. Yung hindi nakafocus masyado lang sa memorization, pero hindi sa pag-uunawa o pag-iintindi sa mga nangyari talaga, kung bakit nangyari yun, at yung making history interesting for our young people. Dahil ang pag-upo ni Senador Angara bilang bagong kalihim ng DepEd ngayong buwan ay nataon naman sa muling pagbubukas ng klase, ito raw ang isa sa unang bibigyan niya ng prioridad sa simula ng kaniyang panunungkulan. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Angara na nakikipag-ugnayan na siya sa kampo ni outgoing Education Secretary Duterte para sa maayos sa turnover sa kagawaran. Ipagpapatuloy daw ni Angara ang nasimulang review ng BISE para sa streamlining ng curriculum. Nire-review rin ngayon ng DepEd ang K-12 program o Enhanced Basic Education Act, kung saan isa sa mga may akda si Angara. We'll continue whatever review was started. Pero may batas kasi yan, Maris. No? So, at the end of the day, ang masusunod dyan ay ang Kongreso. Kung ano ang policy direction as the highest policy setting body, we'll have to follow whatever the law dictates. Kaugnay naman sa kontrobersyang hinarap noon ni Vice President Sara dahil sa paghingi niya ng confidential funds para sa DepEd. Well, I think hindi na humingi si Vice President for the last 2 years ng confidential funds. So, I don't think it will be necessary. Sa pahayag ng DepEd para i-welcome ang susunod na kalihim, sinabing handa raw silang makipagtulungan sa kanyang liderato para sa pag-aangat ng kalidad ng basic education sa bansa. Inilatag naman ng dalawang grupo ng mga guro kung ano ang tingin nilang dapat maging prioridad ng kalihim, kabilang ang para sa mga guro. Reduction ng administrative work, no, yes, at yung payment of overtime pay, no. Ang mga ito ay napakaganda, no, ng mga policies, no. Pero hindi pa ito napatutupad. Sana mabigyan ng pagkakataon na maging kabahagi ng pagbubuo ng programa ang mga stakeholders, lalong-lalo na yung ating mga guro. Sa aming pagtatanong online, maraming kapuso ang sumagot na sana itaas na ang sahod ng mga guro. Bukod dyan, sabi ng isa, sana'y mapabuti ang mga school building at training para sa mga guro. But of course, we support any pending measures like we supported yung increase in the teaching allowance. Yun, isa tayo sa mga authors nun. So anything that will help improve the compensation and the benefits of our teachers, 100% supportive tayo. Sabi naman ng isang netizen, sana pagtuunan ng pansin ang creative thinking ng mga estudyante at kanilang kakayahan sa agham at matematika. Dalawa naman ang humiling sa pagpaparami ng scholarships at iba pang oportunidad para patuloy na makapag-aral ang mga mahihirap. At may humiling na sana'y patigil ang pag-vlog ng mga guro tuwing oras ng klase. Tungkol naman sa hiling ng mga pribadong eskwelahan sa taas singil na matrikula, may costs talaga dyan. Kung ako naman, however the department can help our schools, whether public or private, kasi yan ang mandato natin sa ilalim ng saligang batas. There is complementarity and we're constitutionally mandated to support the schools irrespective of whether they are public or private. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Makikibahagi ang BTS superstar na si Jin sa 2024 Paris Summer Olympics. At ano nga ba ang song cover ni Jillian Ward na inulan ng papuri? Ating saksihan. Sa totoo nga, yun yung gusto niya mangyari kasi napakasama ng ugali niya. Pero wait, break muna tayo kay Doc Annalyn mula sa Abot Kamay na Pangarap dahil... Mabibigat man ang eksena sa set, nagawa pa ring i-flex ni star of the new gen, Jillian Ward, ang kanyang singing voice sa loob ng isang dressing room. Practice lang muna yan, pero ang fans humanga agad sa aktres dahil sa kanyang boses. Sabay na dumating sa premiere night ng pelikulang Kumantong, ang couple na sina Sian Lim at Iris Lee. Rumampa rin sila sa red carpet na tila magka-holding hands. Si Sian ang mismong nag-direct ng pelikula at umaasa siya sa suporta ng mga manonood.
History in the making ang nakatakdang event ni Jin ng BTS. Ayon sa ilang Korean reports, si Jin ang naka-assign para humawak ng torch ng South Korea sa 2024 Paris Summer Olympics. Very excited na agad ang ARMY sa balita. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Explosive ang mga palaro sa England. Ang batuhan ng itlog at ang pagbasag ng itlog sa ulo. Here we go. 3, 2, 1. Egg Russian roulette ang tawag dyan. Tig-anim na itlog ang babasagin sa ulo ng dalawang contestant. At ang unang makakuha ng hilaw na itlog, ayun, talo. Main event ang batuhan ng itlog kung saan dapat hindi ito mabasag. 3-time world champions ang nanalo ngayong taon. Umabot na mahigit 50 metro ang pagbato at pagsalo sa itlog nang hindi ito nababasag. May massage day para sa isang fur baby sa Antipolo. Sa Bukidnon naman, nakatutuwa ang reaksyon ng mga asong caught in the act. Ating saksihan. Huli pero hindi kulong ang mga asong ito sa Bukidnon. Natulala tuloy sila habang papalapit ang kanilang fur mom. Eto nga't parang naikipaglaro pa ng tagutaguan. Where na you? Dito na mi. At dahil booking na rin naman, lumapit na sila at nakipagkulita. Ayon sa fur mom na si Sheena, madalas namang nasa loob ng bahay ang mga alaga. Pero dahil mapauraan, nabubuksan nila ang gate para maglaro sa labas. Kaya tuwing pauwi si Sheena galing sa trabaho, ang mga aso niya sumasalubong kahit walang pasalubong. Deserve ang round of applause. It's massage day naman para sa 1-month-old na chihuahua na si Penny. Iyak daw kasi siya ng iyak at hindi makatulog dahil sa sakit ng tiyan ayon sa fur mom na si Hannah. Pero no worries dahil may epektibong teknik. Mahiran siya ng massage oil. Veterinaryo ang nagrekomenda nito, sabi ni Hannah, kaya nagagamit din nila sa iba pa nilang fur babies. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mukhang nakaka-relax nga. Oo nga, gusto ko rin nata. May massage oil dyan. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.